Ang nakaraan. Nagharap na nga si Jungwon at ang halimaw na baboy damo, ngunit ito ay natakot sa kanya at umalis na lang. Kaya't napag-isip-isip ni Jungwon na dadalian niyang patayin ng ibang mga tao dahil baka maunahan pa siya nito. At itinatapon naman sa isang bangin ang lahat ng mga patay na katawan ng mga kalahok at sa paligid nito ay punong-puno ng dark energy. Makikitang patuloy pa rin ang paghahasik ng takot ng halimaw na baboy damo at isa-isa na pinapatay ang mga kalahok kahit saang banda niya silang makita. At sa ngayon ang kanyang pinupunterya ay ang grupo ni Namokyochon, at takot naman silang lahat habang nasasaksihan ang kakaibang halimaw na ito, kaya't inihanda na lang ni Yochon ang kanyang sarili kung sakali man nalabanan nila ito. At habang sila ay nakatingin na nilalapa ang isang tao, ay napapatanong na lang sila sa kanilang mga sarili, na kung ano ba ang nilalang na ito at bakit ito nandito sa kanilang harapan. Ngunit habang natataranta silang lahat, ay bigla naman itong napatingin sa kanila habang nanlilisik ang mga mata, at inihanda na lang ng grupo ni Yochon ang kanilang mga sarili sa darating na laban. Ngunit bigla din namang napatulala ang halimaw na baboy damo dahil nakita na naman niya ang pulang flag na nasa tabi ng grupo ng mga taong ito. Kaya't ang ginawa ng halimaw ay tumalikod at tumakbo ito, kaya't nabigla naman sila kung bakit bigla namang nag-iba ang desisyon ng halimaw na atakihin sila. Kaya't habang nasa mabigat na pressure ang grupo nila Yochon, ay parabang nabunutan ng tinik ang kanilang mga dibdib, kaya't napapaupo na lang si Yochon sa lupa dahil hindi natuloy ang masamang binabalak ng halimaw. Ngunit nagtataka naman din siya kung bakit ito bigla-biglang umalis, at sinabi din ng kanyang mga kagrupo na baka busog na ang halimaw sa kakakain ng ibang mga kalahok. Ngunit parang hindi naman nakukumbinsi si Yochon sa kanilang mga sinabi. At siya ay napapaisip na ang dalawa sa kanyang mga kagrupo ay namatay na habang sila ay naghahanap ng mga pulang flag, at sa ngayon ay dumagdag pa ang kakaibang halimaw na nagpakita sa kanila, kaya't hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. At sa ngayon ay kini-question niya ang kanyang sarili, kung posible pa bang makaligtas sa lugar na ito habang punong-puno ng negatibong pananaw dito si Yochon. Ngunit sa mga nangyari pa lang ngayon, ay mayroon siyang naobserbahan na kakaiba, at sinabi niya sa kanyang sarili na kung ang lahat ng mga patay na katawan na kanilang nakita kani-kanina ay kinain ng halimaw na yon, o posibleng namatay sila sa pakikipaglaban sa iba pang mga kalahok, at isa lang ang kanyang hinuha dito. Ang mga patay na katawan na ito ay dapat napugot ang mga ulo o di kaya ay mayroong malalang mga injury sa katawan. Ngunit ang kanyang napakalaking tanong, na kung bakit ang ilang mga bangkay na kanilang nakita kanina, ay parang binali lang ang kanilang mga leeg na parabang tao lang ang gumawa nito. Kaya't wala namang maintindihan si Yochon kung anong na ba ang nangyayari sa kanila, habang nawawalan naman na ng pag-asa ang kanyang mga kasama. Kaya't napatanong naman din ulit si Yochon kung ano na ba ang kakaibang kababalaghan ang nangyayari sa kabundukang ito na parabang sila ay nasa impyerno na. At sa kasalukuyan naman ay makikita ang ating bida, patuloy pa din ang pag-aabsorb ng mga dark energy sa kanyang mga pinapatay na kalahok na kanyang makakasalubong sa kanyang dadaanan. At habang ginagawa niya ito, ay napapaisip naman si Jungwon na kulang pa din ang kanyang mga nakukuhang dark energy, at gusto pa niya ng mas marami. At bigla naman ding sumagot ang Blue Spirit na kung ang tinutukoy ba ni Jungwon ay mga dark energy, ay hindi naman ito nasusurpresa dahil ang mga ito ay pinatay ng halimaw. At sinagot naman agad siya ni Jungwon na hindi siya nakukontento dito at parabang siya ay kumakain ng tira-tira lamang ng ibang tao. At hindi ito sasapat para sa kanya, kaya't mayroong kakaibang naisip ang ating bida. Sa ngayon ang gusto niyang gawin, ay haharapin niya ang halimaw na baboy damo at susubukan niya itong patayin, at determinado din naman si Jungwon sa kanyang mga plano ngayon. At sa kagustuhan niyang ipagpatuloy ang kanyang plano, ay nag-isip na si Jungwon kung ano ang kanyang unang gagawin. Ngunit bigla din namang sumabat ang Blue Spirit at sinabi niyang siya ang bahala sa kanya, at dagdag pa niyang sinabi na sigurado siya na si Jungwon ay mahihirapang harapin ang halimaw sapagkat hindi niya magagamit ang kanyang inner energy. Kaya't sa ngayon ay biglang nadagdagan na naman ang plano ni Jungwon.
At sa mga sinabing ito ng Blue Spirit ay hindi makapaniwala si Jungwon na tutulong ito sa kanya, ngunit bago ang lahat ay pakawalan niya muna ito sa loob ng dami para magamit nito ang kanyang kapangyarihan. Kaya't walang ano-ano ay sinimulan naman na agad na bigkasin ni Jungwon ang kanyang ritual para palayain ang Blue Spirit, reveal the veiled truth deep and old, release. At nang magawa na nga ito ng ating bida, ay bigla din namang tumalsik ang mga dark energy sa kanyang paligid na naging hudyat para mapalabas ang Blue Spirit. Ang mga ito ay unti-unting naging dugo, at ito ay pumalibot kay Jungwon. At sa wakas ay nakalabas na din ang Blue Spirit sa dami, kaya't napapangiti na lang ito, at pinakawalan na din siya. At sa ngayon ay umunat-unat muna ang Blue Spirit, dahil parang namamanhid na ang kanyang katawan sa loob ng dami, at bigla din naman siyang sinagot ni Jungwon na dapat ay panandalian lang itong lumabas. At babalik naman din agad ang Blue Spirit, sabi niya, kaya't huwag na itong maiinip pa, at lumipad din naman agad ang Blue Spirit papunta sa halimaw na baboy damo. At sa sobrang bilis nito, ay pumunta muna ito sa pinakamataas na bahagi ng bundok. At sa ngayon siya ay nagsusurvey kung saan napatungo ang halimaw na iyon, at tinitingnan din naman niya ang bawat sulok ng kabundukang ito at sa bawat trace na makikita niya kung saan dumaan ang halimaw na baboy damo. Ngunit bigla din naman siyang napapaisip, na para bang mayroong kakaiba sa sitwasyon ngayon. Ang pinagtatakahan lang ng Blue Spirit, ay bakit niya ito hindi makita sa laki ng halimaw na yon, at nasabi pa niya sa kanyang sarili na hindi ito magiging mahirap na hanapin sapagkat ang halimaw na yon ay magiging strange beast na. Kaya at napapaisip na lang ang Blue Spirit kung saan kaya pumunta ang halimaw na yon, ngunit habang iniisip niya ito ay mayroon pa palang mas kakaibang pangyayari sa kabundukang ito na ikinagulat din naman ng Blue Spirit. At sa ngayon ay nasasaksihan niya ang kakaibang pangyayari na kung saan makikita ang napakalawak na ilaw at ito ay kulay green na para bang sila ay nagpupunta sa isang lugar lamang. Kaya't sa kanyang mga nasasaksihan ngayon ay napag-alaman na ng Blue Spirit kung ano ang ginagawa ng mga pasimuno nito. Kaya at napasabi na lang siya na hindi niya alam kung sino ang may pakana ng lahat ng ito, ngunit isa lang ang kanyang nasisigurado, na ang mga taong ito ay nababaliw na at naisipan nilang gawin ang mga bagay na ito. Kaya't dali-dali din namang nagsumbong ang Blue Spirit kay Jungwon sa kanyang mga nakita, at napapatanong din naman ang ating bida kung nakita na ba ng Blue Spirit ang halimaw na baboy damo. At sinagot din naman agad siya nito, na hindi niya nakita ang halimaw, ngunit mayroon siyang nakitang bagay na mas interesante pa kaysa sa baboy damong iyon. At nabibigla din naman si Jungwon kung ano ba ang sinasabi ng Blue Spirit at bakit ito ay punong-puno ng sigla habang nagsasalita. Ngunit ang isinagot lang sa kanya ng Blue Spirit, ay sundan niya na lang ito kung saan siya pupunta. Kaya't nagtataka naman din si Jungwon kung ano ang gustong ipakita nito sa kanya. At habang binabaybay nila ang kabundukang ito, ay unti-unti namang kumakapal ang mga fog sa lugar na ito. At patuloy din namang lumilipad ang Blue Spirit, kaya't wala namang magagawa si Jungwon kundi ang sundan na lang ito. At sa ngayon makikita ang Blue Spirit, na nagpapatuloy ang paglipad sa ibabaw ng tulay, at tiwala naman si Jungwon dito. Kaya tinawid niya ang tulay ng walang pag-aalinlangan, habang iniisip na kung papaano niya mahahanap ang halimaw na baboy damo. At sa di kalaunan ay mayroon siyang napansin, na mga marka sa lupa. At napapaisip si Jungwon, na ang mga markang ito ay para bang galing sa mga gulong ng kalesa, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili na baka mayroong tao na nagdala ng kalesa papunta sa taas ng bundok. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay napansin nito ang kakaibang pangyayari sa kanyang gawing kanan. Kaya't sa ngayon ay napagpasyahan ni Jungwon na puntahan niya ito at obserbahan kung ano ang mga nangyayari dito. At napapatulala na lang siya na sa baba ng bangin na ito ay naglalagi ang napakaraming dark energy. At makikita din naman sa paligid ng lugar na ito, na kahit na ang mga puno ay nilagyan ng mga dilaw na talisman, at para bang ang mga ito ay ginawang barrier. At ang barrier na ito, ay ang magsisilbing bakod sa mga dark energy para hindi ito kumalat pa sa kalapit na lugar nito, at ang dahilan ay para matipon ang lahat sa isang permanenteng kalalagyan.
At napatanong din naman agad ang Blue Spirit kung alam ba ni Jungwon ang tinatawag na Gu Poison. At syempre naman alam na alam ito ng ating bida dahil ang kanyang katawan ay hindi na tinatablan ng mga ito. Ang Gu Poison na ito ay sinasabing pinaghalo-halong napakaraming iba't ibang mga venomous na mga ahas, mga scorpion, at pati na din ang mga centipedes sa isang banga at takpan silang lahat hanggang sa isa na lang ang matira. At ang matitirang nagwagi sa mga ito ay sinasabing magkakaroon ng pinakamalakas na venom sa lahat at dito ibinasi ang pangalan na Gu Poison. At bigla din namang sinabi ng Blue Spirit na ang Gu Poison na ito ay naglalagi sa ilalim ng bangin at ito ay nasa ibaba lang nila mismo. At sa pag-uusisa ng ating bida, ay bigla siyang naging interesado kung ano pa ang kanyang magagawa at makukuhang kakaibang lakas mula dito. At habang tinitignan naman nilang dalawa ang kakaibang pagtitipon ng mga dark energy at mga poison, ay naririnig nila ang mga ungol ng paghihinagpis at pagsisisi at sila ay humihingi ng tulong. Ang mga ito ay ang kaluluwa ng mga taong namatay at itinapon sa lugar na ito, at sila ay humihingi ng hustisya sa mga nangyari sa kanila, kaya't silang lahat ay labis na nagmamakaawa at humihingi ng tulong at ayaw nilang mawala sa mundong ito. At iba-iba din naman ang mga boses na maririnig dito. Ang isa ay galit na galit at gustong pumatay pa, at ang isa naman ay nagmamakaawa na tulungan siya ng kanyang ina. Ngunit napansin naman agad ni Jungwon na mayroong nakakabit na mga kadena sa mga kaluluwang ito, at sinagot din naman agad siya ng Blue Spirit na ang mahikang ito ay katulad din ng ginawa ni Jungwon dati, at ito ay isang paraan para igapos ang kaluluwa ng mga namatay na sa mundo ng mga tao, at ito din ang ginawa ni Jungwon kay Go-chan dati at inilagay siya nito sa katawan ni Hacherin. Kaya't napaisip na lang din si Jungwon na sa paggamit ng mahikang ito para tipunin ang lahat ng mga kaluluwa sa isang lugar lamang, ay makakagawa ito ng isang espasyo para sa kanila, at dahil dito ay kakainin nila ang bawat isa, at ang lugar na ito ay para bang katulad ng abyss. Kaya't habang napapaisip si Jungwon, ay napapahanga naman siya dahil para nga itong paraan para gumawa ng Gu Poison. At dagdag pa niyang sinabi sa kanyang sarili, habang tinitignan niya ang Blue Spirit, na baka ang maipapanganak na Gu Poison sa lugar na ito, ay magiging kasing lakas din ng Blue Spirit at hindi naman dito makapaghintay si Jungwon. Kaya't natatakam naman din ang ating bida, at siguradong siya ay mabubusog pag kinain niya ang nilalang na ito na siguradong may napakalakas na dark energy. Kaya't sinabi din naman ng Blue Spirit na pagkakataon na ito ni Jungwon dahil ang lugar na ito ay punong-puno ng dark energy. Kaya't nagsuggest siya na gamitin ni Jungwon ang Ritual of Attachment. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay bigla naman ding napag-isipan ni Jungwon na tumalon. At bumaba na nga siya, kaya't hindi naman makapaniwala ang Blue Spirit sa ginagawang ito ng ating bida. At bigla naman din itong napatanong kay Jungwon kung ano ang kanyang ginagawa, at wala din namang rason para tumayo lang siya sa itaas dahil ang natitira na lang sa kanya ay ang pinagkainan ng halimaw na baboy damo, at mas masarap para sa kanya ang bumaba mismo sa lugar na ito. At nangangamba din naman ang Blue Spirit kay Jungwon baka ito mamatay, dahil sa baba ng bangin na ito, ay punong-puno ng kaluluwa na kinakain ang bawat isa, at handang mawala sa mundong ito. Kaya't kung bumaba si Jungwon doon, ay makakain din siya ng mga nag-aamok na kaluluwa sa ibaba. Ngunit sinagot naman agad siya ni Jungwon, na diba ay sinabi niya, na wala itong magagawa na kahit na anong damage sa Heaven-Earth Association sa kanyang level sa ngayon, at napapatulala din naman agad ang Blue Spirit dahil naalala pa nga niyang sinabi niya ito. At dagdag pang sinabi ni Jungwon na kukunin niya ang lahat ng pagkakataon para lumakas siya para lang makamit ang kanyang brutal na paghihiganti. Kaya't wala din namang naisagot ang Blue Spirit sa kanya, at tinitignan lang niya si Jungwon habang papatalon na. Kaya't sa ngayon ay desidido na talagang bumaba ang ating bida, patungo sa Gu Poison. At sinabi pa niyang masyadong nakakatukso, na hindi niya kunin ang pagkakataong ito, dahil minsan lang makakita ng ganitong kadaming mga dark energy. At bigla din namang bumaba ang ating bida, kaya't wala namang nagawa ang Blue Spirit dito. At habang papababa naman si Jungwon,
ay naalarma ang mga kaluluwa sa ibaba at naakit sila sa buhay na katawan nito. At habang nasa gitna na siya ng mga kaluluwa, ay pinagpiestahan siya ng mga ito dahil mayroon silang nakitang katawan na pwede nilang saniban. At naiinis naman si Jungwon sa kanyang mga naririnig sa mga kaluluwang ito, at para bang sila ay sabik na saniban siya. At naalala din naman niya ang sinabi ni Shaman Cho, na pag isinuot niya ang singsing ay hindi na nito kakailanganin pa ng charm para gumamit pa ng mahika, at ito nga ay kanyang isinuot. At naalala din naman niyang sinabi ng Blue Spirit sa kanya, na ang singsing na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan. Kaya't sinimulan na niya ang paggawa ng kanyang mga hand sign para sa kanyang ritual. Rain, Fighter, Martial, Artist, Altogether, Array, Shirt, Formation, Four Peaks Interlocking Technique. At sa wakas ay nagawa din niya ang barrier na panlaban sa mga mapaghiganteng mga kaluluwaang ito. At napapaisip din naman si Jungwon na first time pa lang niyang gawin ang technique na ito at ito pala ang itsura ng barrier technique. At sa pakiramdam niya ay itinutulak nito ang mga kaluluwang nagtatangkang lapitan siya, kaya't ito ay kapakipakinabang sa kanya. Kaya't sa pagkakataong ito ay napapangiti na lang ang ating bida, at isa na lang ang kinakailangan niyang gawin. At mas lalo din namang dumadami ang mga kaluluwa na nagtipon-tipon para umatake sa kanya. Ngunit isa lang ang nasa isip ni Jungwon, na ang mga kaluluwang ito ay walang matitira ni isa kapag silang lahat ay kanyang kinain hanggang maubos ang mga dark energy sa lugar na ito.